stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Through the valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Good morning. Welcome to our worship service online. There is a promise in the Bible that says, "They who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." At the heart of waiting upon the Lord is a deep awareness of His presence. We linger, we stay, we abide in His presence. It's when our ears are attentive to His voice, our minds recall His instructions, and our hearts respond to His leading. And in this kind of waiting, God supplies strength. For the Lord is the everlasting God. He is the creator of all, and He never faints or grows weary. He gives comfort to the weak and pardons all our sins. He lifts us up when we are cast down, and He speaks His powerful truth over our lives. He rewards those who seek Him and carries us close to His heart. Our God comes with might and He rules with power. He looks upon us with His love. Let's lift up our voices and give the highest praise to the God who is eternal.
as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. We continue to put our hope and our confidence in the Lord. We know that we receive strength and comfort all because of what Christ has accomplished. His perfect sacrifice, His humility and surrender, the shedding of His blood, His death on the cross, satisfied the wrath of God. He took our place and received the punishment we deserve. And so through Jesus, we have forgiveness, new life, and purpose. Therefore, the life we have, we live by faith in Christ alone, who loved us and gave Himself for us. Let's earnestly desire to treasure Jesus above all else. Stillness, I know that you are God. In the secret
set me free. Now I live to bring you praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you all my delight is in you, Lord. All of my hope and all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. All my delight is in you, Lord. All of my hope and all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. Lord, there is no one else who is worthy of all our praise. We pray that all our possessions, knowledge, accomplishments would mean nothing to us. Instead, we would consider knowing our Lord and Savior, Jesus Christ, to be the most important and above all things. We want to know you more, to seek you more, and to live in such a way that you are most glorified in us. We love you and we thank you for all that you have done. May the name of our Lord Jesus Christ be lifted up now and forever. Amen. Maayong buntag sa tanan. And today, it's a wonderful day. Ingon ang pulong sa Ginoo, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa mga Katagalugan, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga kaibigan natin, mga kapuso, kapamilya nga naa abroad, naa sa Europe or sa mga lugar, US, good morning sa inyong tanan. And we want to thank the Lord for His goodness and His mercy and His love that endures forever. So karon nga Sunday, salamat sa Ginoo kung kay anniversary sa ako ang ginikanan, no, sa ilahang 45th wedding anniversary. Due to lockdown and community quarantine, dili gud mi makahimo sa pag join sa ilaha og pag-celebrate og i-hold lang sana namo. Maybe siguro next year kana kahimo na misa ko. Pero thank you kayo pa sa inyong pagpakita sa inyong gugma and how to build a family, a Christian home. Og salamat kay nga nahimo mong model. So nalipay mi ni ana. Og karon nga Sunday usab, padayon ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa it's a series, no, The Prodigal Son.
by Tim Keller. Og karon na ata sa ikatulunan nato nga message. Og tuguti ko sa pag ingon sa inyo sa pag-abli sa pulong sa Ginoo diha sa Luke chapter 15. Luke chapter 15 verse 11 hangtod sa 20 atong pagbasahon kini. Og kamo tanan nga naa sa inyohang balay, naglingkod man mo, nagtan-aw ni ini or naa mo sa kusina nagluto, ang lisod yung kaayo, no, aning ato ang setup nato karon or sa atong platform tungod kay ang focus nato, ang attention nato usahay gyud dali ra ta kuhiton, no, naay mga kuan, naay mga disturbances around us, but I pray, no, nga focus ta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo og sa di madugay may gathering nata sa taas atong panimbahon ug tugutan nata sa ato ang government og kahimot sa atong panimbahon. Okay, so Luke chapter 15 verse 11 hangtod sa verse 20, ang pulong sa Ginoo nagaingon, a man had two sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Og last Sunday nakatunan nato no nga kung ikaw mangayo ka og bahin na nga buhi pa imong papa nimo, mura rag imong gitunglo ang imong amahan nimo nga siya mamatay na. Okay, verse 13. A few days later, his younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, din sa verse 17 ta mag-focus sa ato ang message for this Sunday. So he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me as one hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son and embraced him and kissed him. May the Lord God bless upon the reading of His Word. Pangamuyo sa kita. Let's pray. Ginoon Dios, gikalipay namo ang pagpaminaw sa matamis ni mga pulong o imong pulong Ginoo makahatag og kagawasan kanamo, makahimo Ginoo sa pagtudlo, pagbadlong, instruct nga ni kanamo aron kami Ginoo matulid ang among paglakaw nga Kristohanon. O Ginoon Dios, nagtuo kami aduna kay ipadayagan ni sa among kasing-kasing sa among kinabuhi, sa among pamilya. O nagtuo kami o Dios nga ikaw Ginoo mahimaya o mapasidunggan karon. Tabuni ako Ginoo sa imong hamiling nga dugo, ang imong cross Ginoo mo'y mabayaw, mapasidunggan. O salamat Ginoo sa imong pulong nga among pagdadon ug pagapaminawan karon. Diya kanimo lamang ang tanan himayag kanungganan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So before ta magtuon ni ining the prodigal son, let's first put a foundation, no, og para masabtan nato pag-ayo para ni ining mga tao or mga gitawag nato mga rebellious son or rebellious spirit or the prodigal son. Ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Proverbs 19 verse 21, and I love this verse. Akong mga ginikanan nagtudlo namo ni ini nga bahin. Og ingon ang pulong sa Ginoo, many are the plans of a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kanindot kayo, no? Balikon nako, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In other words, the purpose is the motivation of all actions. Tanan nga atong ginabuhat nato, it is the one that fuels. Okay? Purpose summarizes the entire reasoning of life. Sa
Kung tanawon nimo diri sa verse nga atong gitan-aw karon, there's a Proverbs chapter 19 verse 21. Purpose is more important than plans, no? Daghang tag plano sa atong kinabuhi, okay? Bisan sa mga negosyo na to, no? Ingnon gyud ta i-set og goals, set your dreams, set butang kag plano nimo. But purpose is more important than plan. Purpose is more powerful than plan. And purpose is essential than plan. Okay, so karon as we have this lockdown, ang kining essential kanunay nato makita, no, food essential o daghan kay mga essential, but sa pag-abri aning mall o mga sinihan nga mas essential pa, murag ang simbahan i-close pa dili sa tugutan sa pagkaron, murag makabalansi-balansi ta nga asa di ay ang usana ang essential ani niya. But salamat ni barog yun ang presidente sa US that church should open because it is essential for spiritual. Okay? O nagtuo ta nga dinhi sa earth, not the earthly kining reality, no, na ay heavenly realm usab o nga spiritualon kinahanglan nato, no? O ingon diri, purpose is more important. It's powerful and essential than plan. So sa Hebrew nga context ani niya kaning purpose, ang meaning ani is the original intent. Sa ato pa there's a blueprint, okay, for you and me, sa atong mga anak, sa atong pamilya, na blueprint. Okay, so original intention sa Ginoo para sa ato, ug kung itam wala ta makahimo sa pagtan-aw niini, then maglisod gyud ta og maneuver, maglakaw direction sa atong kinabuhi tungod kay wa ta kabalo sa atong purpose nato. So it is the original intent. Okay, so ang sa Hebrew kining word nga will, God's will, the purpose of God, the same na siya, no? So, the will of God, the purpose of God. So purpose is the reason for creation, for invention, na ay mga purpose anang mga na-invent. Okay? So, naapoy sa mga existing, no? Anong mga butangan na nahitabo man ni, nahimo man ni siya because there's a purpose. Okay? And this is also the answer to all the why question. Okay, na mga purpose ni ini. No? Laban na nga, mangutana ta sa atong kagalingon na ito karubang. Ano nga, gitawag mag dressed chicken tapos naghubo man. No? Nakapunta na ba kang nga gamit ang word nga lunchbox, isulod imong balon sa lunchbox, pero panggabi imong duty nimo panihapon naman na siya. No? Pwede ba butangan og kuan kining ballpen ang pencil case? Mga pangutana ba? Gatangag ko ganti. Ngano man ang Monggol, ingon nila nga Monggol number 2 mo'y pinakanindot, pero ngano siya nahimong number 1? Hindi lahat ng number 1 ay number 2. Hindi lahat ng number 2 ay number 1. Okay. O ngano man nga pwede ba ka mukaon nga magulanon ka dayon ang imong i-order nimo kay Happy Meal? Kung magpaibot ka sa imong ngipon nimo, kani imong wisdom tooth nimo, mabugo ka? Ngano man nga kining plate number, sa mga sakyanan ba, plate number, naalagay letters. Ay mga pangutanan nato. Pero anyway, naay mga katuyuan, naay nindot kay nga tuyo ang Ginoo para sa atoa, para sa imong pamilya, para sa imong negosyo, para sa imong kaugmaon nimo. Naa naghimo na sa Ginoo, na siya original intent ana niya. So in other words, plan o kani siya, no, isulat gyud niyo pag-ayon ni no. Plan may change but purpose is permanent. Purpose is permanent. And God has plenty din sa Bible gisulat verses about the purpose of God. Romans 12, do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Okay? That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Peter, for this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. For it is the will of God
your sanctification, that you abstain from sexual immorality. It is the will of God. So kung mangutana ka og purpose sa Ginoo, will sa Ginoo, nadiri gisulat niya. And ang will sa Ginoo, ang iyang pag-anhi diri sa kalibutan, ingon siya nga wala ko mianhi to serve but to save the lost. Okay? Mo na ang intention, mo na ang katuyuan to restore humanity, to save humanity. Mo na yung katuyuan ni Kristo ngano ni ani siya diri sa kalibutan. Og napay mga nindot kay nga mga verses nga kanunay natong gina-memorize, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Muna siya ang plano, ang tuyo sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo para sa ato nga masabtan nato nga ang kinabuhing walay katapusan, di nimo maangkon sa bisan unsang butang, kundi diha lang gyud kang Kristo Jesus. Gisulti na nandaan sa Old Testament. Hangtod karon na fulfilled na siya. Na-fulfill na that Jesus Christ is the Messiah. He is the only begotten Son of God. And naa kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Mo bitaw nga siya ang atong manluluwas. He is our Redeemer. So, tan-awa pag-ayo as a foundation ani niya. Okay? Na usa ka magsusulat nga nag-ingon. Ingon siya, to live outside of God's will puts us in danger. I like this. Okay? You will be in trouble if you go outside the will or the purpose of God. Okay? To live in His will makes us dangerous. Why? Because bringing with you the presence of God makes you dangerous. Ano man, mo bitaw nga nakanindot sa mga naay kahadlok diya sa Ginoo, they're always promoted tungod kay naay something nga naa sa ila, ang ilang identity, ang ilang aura nila tungod kay naa ang presensya sa Ginoo, mahinadlukon sila diya sa Ginoo. Okay, so kung ikaw mugawas ka diha sa presensya sa Ginoo, diha sa balay sa Ginoo, diha sa purpose sa Ginoo nga nasa imong kinabuhi, then adunay consequences niya na good or bad, na ay consequence ana niya. O gusto na ko i-lay down niyang foundation tungod kay sa usa ka rebellious son, usa ka rebellious spirit, there's always a bad consequence ana niya pagbadlong sa Ginoo para sa dili may nadlukon or rebellious. Okay, na ay mga warnings, no, makita nato sa mga kadalanan, ay mga warnings diha, ug naa sa to usay kita maintriga to bisag nay warning mutan-aw gyapon, bisag nakabutang diha, falling will cause injury or death, stay back from cliff edges, pero kita mulili gyapon. But you know what, if you are in the presence of God, if you're in the purpose of God, you are protected, no, inside God's boundaries. Outside God's boundaries, diha kulba gyud kayo, because in this dark and fallen world, di ka kay balo kung unsay maabot sa imong unahan nimo or sa imong kaugmaon. Okay? So, adto ta sa atong pagtuon diri sa prodigal son. Okay? So, diha makita nato kini nga bata adunay adunay lahi pod ang iyang espiritu niya. Okay? Even in the midst of our very worst rebellion, we can't stop being our Father's children. That is the message for us this morning. Even though aduna tay mga failure, aduna tay mga nahimo, mga decision nga dili maayo, nakahimo ta og sala, pero ang Ginoo, ang tan-aw gid sa Ginoo sa atoa, kita ilang mga anak. All we have to do is to come to Him, to repent. Okay, so muna ang mensahe sa ato ang pagatan-awon karon. Okay, adto ta sa mga verses. Okay, dinhi sa Revelation, sa Luke chapter 15. Ang istorya niya, arap lang tagamay sa discuss na atong next Domingo, kini nga tao dato kini siya tungod kay na siya mga bahandi. Naa siya duha ka mga anak. Ang kinamanghuran nangayo sa iyang bahin. Okay, bahin sa kabtangan sa iyang amahan, o nga kung ikaw mangayo ka, buhi pa imong papa nimo, mangayo na ka sa imong bahandi nimo, nagpasabot lang gyud nga ikaw gusto nimo nga or gitunglo na nimo imong amahan nimo nga mentag mamatay kang amahan na ka. O muni ang gibuhat ni ining bataa. Wa ko kay balo kung unsa ang background ni ini. Probably kini nga bata adunay bad influence gikan siguro sa barkada niya, gikan sa iyang mga amigo, or sa uban ng mga tao nga nakahunghong sa iya para nga magpasulabi siya sa iyang
unsa na sa iyang kinabuhi. Pero hinumdumi ninyo nga kini this is a parable. Og ang parable it's a story with heavenly meaning. Og nga nagtuog ko karon nga kabuntagon ang Ginoo magpadayag unsa di ay how the kingdom of God operates and how God as our king naga-operate sa iyang gingharian. Og I pray nga adunay fresh revelation ihatag sa Ginoo kanatong tanan kanimo og kanako sa magatuon tan ini. So kini nga bata ang iyang gibunghat iyang gipangayo. Okay? Siguro kining bata di siya gusto nga i-control sa iyang ginikanan. Di siya ganahan nga ang iyang mga bata-bata sa iyang amahan niya manugo nga na sa iyahan. Di siya ganahan nga naay may mulabaw sa iyahan or naay mo control or naay mubadlong sa iyaha. So di siya ganahan nga dunay authority above sa iyaha. So this guy is a rebellious son and a stupid one. Okay? So tungod ni ana sa iyang gipangayo ni ingon din hino ang pulong sa Ginoo sa verse 13, a few days later, mura magsaku ano sa SpongeBob no, a few moments later. Okay? So a few days later, this younger son iyahang gipak ang iyahang mga things, iyang mga belongings og ni adto siya sa layo nga dapit. Okay, ni panaw siya. Siguro na siya mga itineraries, na siya mga barkada, mga kauban niya nga mukuyog sa iya hadadto. Ug unsa iyang gibunghat niya, no? Muni karon ang atong makita. Kung ikaw naa ka sa kalibutanon nga sistema, ug imong gipalit unsa ang kalibutan nga sistema mo ni ang mahitabo sa imuha. Ingon siya dinhi, belonging and moved to a distant land, and there he wasted all his money. Iyahang giwaldas ang bahandi nga gihatag gihaguan sa ginikanan niya, iyang bahin iya kining giwaldas lang pagka na lang gyud, no? Kung ako nakadungog lang ko ako amahan ani bunal-bunal lang gyud nako ba. May to gi-invest niya. Okay? Pero karon iyang giwaldas kini. Siguro sa iyang panahon niya, puro adto siya sa mga clubhouse o mga imnanan, adto sa iyang mga barkada, tapos palit diri, palit dito bisa unsa mga gamit. Sa atong panahon nato karon siguro nagpalit na pug gadget, nagpalit og bag-o nga phone nga gawas, bag-o nga mga mga camera ba or computer, cellphone or drone, bisan unsa nga mga gadget dayon paghuman. Ang uban siguro amigo niya mga sugarol pod, gidala pod siya sa sugalan. Guro yung uban nga mga barkada pod niya mga adik-adik pod, gidala pod siya dadto. Okay? Mga illegal nga mga negosyo, gidala pod siya dadto hantod nga nahurot ang iyahang mga kabtangan or ang iyahang kwarta. Abi nimo diha sa gingharian sa Ginoo nagatudlo kita about stewardship. Pero diha sa kalibutan, ang sistema sa kalibutan, kung ikaw nasulod ni ini niya, kutkuton yun ta, hangtod yun mahurot ang ato ang mga panudlan. Nga naman, tungod kay way nagtudlo ka nato, nga kining bahandi iya kini sa Ginoo, ug ato kini siya nga atimanon. So iyang ibuhat, iyang giwaldas kini. Muna ang sistema sa kalibutan, muna ang balaod sa kalibutan. Okay? Og nga ang nahitabo noon, dili maayo. Sakto ang atong foundation nato. If you are outside the purpose of God, if you are outside the will of God, naagi consequences. Okay? Naagi consequences. Dili maayo. Ikaw kutkuton ka sa sistema sa kalibutan hangtod nga ikaw madaot ka, magsakit ka, gutumon ka, mahutdan kag kusog, madrain ka, mawala ang tanan diha kanimo. Okay? Hangtod nga ikaw mapobre ka, madaot ka, malaglag ka. Tungod kay timani ang gisulti sa pulong sa Ginoo, ang nyawa, he is a good deceiver. Mo gini iyang forte, mo ni iyang gimaster, di lang gimaster, mo gini iyang gidoctorate niya to deceive people. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, miani siya to destroy and to kill. Mo gini iyang plano to destroy our dreams, to destroy our lives, to destroy our family, to destroy our goals, our plans, our purpose, hangtod nga mawala ta diha sa presensya sa Ginoo. Tungod kay kanunay niya isulti gyud nga mas lami ang kalibutan kaysa presensya sa Ginoo. Mo gina iyang gusto nga ikaw mohawa ka diha sa kalipay sa Ginoo. So ang nahitabo ni ining bataa, okay? So
Wa na siya kwarta. Hurot iyang kwarta. Plus pag yun, verse 14, no? It's about that time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. Hutdan ka. Hutdan ka sa imuang bala. Wa na siya kwarta. Dayon, na timing pag yun. May gani kay di COVID-19. Okay? Adunay famine, kagutom, hulaw, walay pagkaon, walay trabaho, wala na siya mahimo, dili ka katanom. Okay? Daghan nga matay nga mga unsa na nga mga mananap na naa sa kapitos ang mao nga lugar nga iyang gipuy-an niya. So tungod sa iyang kagutom niya, wa na magpuy abi nimo. Sultian mo sinuod, no? Kung naa kay kwarta, daghang kag amigo. Wa na kay kwarta, wa na kay amigo. Okay? Mao gina siya, no? Gawas kung ikaw Kristohanon ka, na kay mga tinuod nga mga amigo. Nga motabang ka nimo. Makasangko ka. Okay? Na kay madapigan. Okay? So, tungod kay wa naman siya kwarta, na may siya kagutom na, so he persuade a local farmer to hire him. So nanguan siya, nangita siya trabaho. Antod siguro niingon siya nga kanang pwede pa trabahoan ko nimo ug iyang gi-persuade man, no, nga gilang kay kung makatrabaho ko sa imong trabaho mo, akong papa dato ra ba kayo mo inila dadto sa unsa na makahatag siya ayuda sa imuha. So siguro ang tao wala pa mahimo pod, sige tagaan ang trabaho. Pero tanawa ang trabaho, no. Kung ikaw gawas ka sa plano sa Ginoo, gawas ka sa purpose sa Ginoo, tanawa ang trabaho niya. Makauulaw kayo sa usa ka Hudiyo as a Jew. Okay? Dili gyud ni sila makig-uban, makigtapad ni makigsiko-siko sa baboy tungod kay para kanila kini siya usa ka dili maayong mananap. It's a dirty, hugaw ni nga unsa na nga mananap og di sila makigsiko-siko niini. Og abi nimo siya maoy nagbahog, tigbahog og baboy. Kauulaw kay abi nimo mga igsuon, kung ikaw mapalayo ka diya sa Ginoo, di na kay kahinumdum. Naka sa sala, di ka kahinumdum mo duol diya sa Ginoo. Mangita kag tabang ngadto sa uban. Okay? Sa kalabitanon nga perspektibo, sa sistema, moadto ka dadto sa lain nga mga tao. Ug unsa ang ilang ihatag diya kanimo, mao na lang imong tukahon. Mao na lang imong kwaon nimo. Mao bitaw kani bitaw nagkalisod nga mga tao. Kung tagaan sila og trabaho nga mag-drug dealer, then mo sugot na lang sila tungkol kay wa na sila, kapit pataling na lang. Anang usahay kung ganing mga estudyante nga nag-eskwela, wala na sila kanang balon, wala na sila pang tuition nila. Unsa naman ilang ibaligya, ilang lawas nila para nga makakaon sila. Naabi taw mga nanggawas didto sa unsa na bisag giingnan na gid nga ayaw na gawas lagi kay luoy kay imong pamilya, di gyud kay mo adto sa gawas kay mas dako ang sweldo didto sa gawas. Tanawa unsay nahitabo iyang bana nangita og lain tungod kay bugno kay panahon nangita og lain. Nakarelasyon, sige magtan-og ABS-CBN gud. Bitaw. Sige tan-aw ani mga teleserye. Okay? Nakarelasyon na og lain. Ni balos pud ang asawa nakigrelasyon pug lain didto sa kuan. Unsa may luoy kayo ang mga bata. Okay? Ngano man tungod kay nangita og dili maayo, no? Naiuban rebuilding ang mga bata, no? Di kanahan sa balay, layas dadto. Unsa man pagwa nay kwarta dadto sa kuan, nangita nay mga dato hatag kwarta, baligya imong lawas nimo. Luoy biya kaayo. Pero mo ni siya. Pagwa na gyud kay kadanganan, wa na kay kasangkuan, bisan unsa na lang nga trabaho, imuhang kwaon. Muna ang tao nga nahilayo diha sa plano, purpose sa Ginoo. Will sa Ginoo, mo'y sangputan. Okay? So, sa dihang sa iyang kagutom niya, ang kaning pagkaon sa baboy, mura na gyud fried chicken gini, mura gyud pero abi nimo no, ako kita man gyud ko ng lamaw gyud. Basta baho-baho na gyud siya. Baho-baho na gyud, lain na gyud ikaon, sakit na gyud sa tiyan. Baboy ra gyud makaagwanta niya, pero kung naa ka sa kagutom, naa ka sa kapanginanglanon, mao ni imong abtan nimo. Okay? Musugal na lang gyud ka. And so what he did is iyahang gikaon, no, ang pagkaon sa baboy. May tagitagaan sa glami nga pagkaon, wa pa gyud siya tagay. Abi nimo
kaning mga tao bitaw kung naa lang kay kwarta, kung maayo mong kahimtang nimo, may imuhang daghang pagag-sweldo, daghang pagag-extra, daghang kay kag mga amigo, pero pag wala na gyoy. Bisag mo duol na mo kuhit mga musta sa imo, kamusta na ka diya Brad? Wala gyud, no? So inani ang iyang consequence sa pagpalayo diha sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So, ingon diri sa verse 17, when he finally came to his senses, mo ni siya. Okay? Ang prodigal son, this is a message of repentance. Okay? Importante masabtan nato kini tungod kay ingon ra ba nila daghan kaayo, no? Daghan kay nag-ingon nga kini bitong pagpangayo og pasaylo. Pagpangayo og pasaylo para lang sa mga huyang. Huyang rang ang mangayog pasaylo. Mo na bitaw daghang mga lalaki dili mangayog pasaylo sa ilang asawa, di mangayog pasaylo sa ilang mga in-laws, di mangayog pasaylo sa uban nga mga tao man kay ingon ang kalibutan, ang sistema sa kalibutan, huyang ka kung ikaw mangayog pasaylo. So bahalag masuko, magtanom ka og kasuko, magtanom ka og kaning kalagot, kaligot-got ana naman tugay mo na gitudlo sa kalibutan nato. Tungod kay kung mangay kag pasaylo mura ra gihukasan ka sa gahom. Kay gihukasan ka sa gahom. Pero diha sa pulong sa Ginoo lahi kaayo. Lahi kaayo ang gingharian sa Ginoo, how He operates. Okay? Tungod kay diha sa gingharian sa Ginoo nagtudlo kini may tungod sa pagpasaylo o pangayog pasaylo to repent from your sins. Kani gibalik-balik gayud. Repent from your sins diha sa pulong sa Ginoo. Ug way laing nga makaluwas nato kun dili ang Ginoong Hesus. Okay? So kining batan-on nakaamgos siya, nibalik sa iyang hunahuna. Okay? Ingon siya, and he said to himself, okay. Importante ni siya diri sa repentance mga igsoon. Kung ang tao nag-ingon, ang kalibutan nag-ingon nga it's a sign of weakness, it's a sign of disarming yourself, pero diri sa pulong sa Ginoo, it is joy when you repent. Ingon ang pulong sa Ginoo, when one person repents, the angels, heavenly, thousands of angels rejoices. Why? Because there's life, there's strength. Okay? Tapos ingon ang pulong sa Ginoo, there's liberation. Aduna kay kagawasan. You will be free from stress, free from anxiety, free from depression, free from frustration, etc. Ano man tungod kay kung kini siya may mukot-kot sa imo ha, di ka katulog og insakto, di ka kalakaw bisang asa, ano man tungod kay aduna kay hinanakit sa imong kasing-kasing nimo tungod kay wala ka kapangayog pasaylo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon gani ayaw tuguti nga mo silop ang adlaw, musalop ang adlaw nga dili ka makahimo sa pagpangayo og pasaylo. Importante na siya mga igsuon. Og nga so ang pulong sa Ginoo nagatudlo, it is liberation. Importante kayo mangayo gyud kita og pasaylo. So kining batan-on, he came to himself. Pagkanindot ka ayon, nakasinati na ba mo aning moadto mo maghinuktok bitaw mo og makigstorya mo sa iyong kaugalingon tungod kay nibalik mo sa inyong insaktong panghuna-huna. Okay? Dinhi nakaamgo ka mo. Ako many times sa dihang to ako sa Palawan, to ako sa Mindoro, og nga mag-inusara ka. Sige kog istorya sa kung kaugalingon og kung maka-relate jud ko ani niya. Huna-una ka ito, ngano naaman ko diri, ngano mo man akong gibungat, ngano sayop ba Lord, mo ba ni imong purpose ni mo ba ni akong sangkuan ako, insakto ba ni siya? O nga makigstorya ka sa imong kaugalingon ni mo. And many times nga maghilak ko, o nga kanang maghigda ka diya sa daplin, sa kilid, anak niya, kay na-delay sa imong flights ni mo, musakay ka ginani, mang-hitch na lang ka kay wala kay masakyan. Daghan. I've been there. O nga nakita na ko kini bitong pakigstorya sa imong kaugalingon nimo. Okay? So una nga butang nga buhaton nato about repentance is to we have to talk, okay, to ourselves.
He came to himself. Okay? So, ikaduha, he began to feel in need to go back to his father. Okay? He said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." So, mga kuan dadto, mga sulgoon na mo dadto, astan tambok na kayo, maiking lawas, wa gyud magkulag pagkaon dadto. How I wish nga mobalik ko dadto. Amo na ikaduha, no? Pag istorya nimo sa imong kagalingon, balik ka sa imong pahinom sa imong pangunauna, insaktong pangunauna, ngano man gibuhat nako ni. Okay? May padaadto sa akong amahan. Inana pud ta, no? We regret sa atong mga decision, sa atong mga failure, sa atong gibunghat nato, og maintag balik ko dito sa akong amahan. Okay? So kini nga bahin mo ni siya ang panahon bitaw nga ikaw maghilak ka. No? Adunay paghilak sulod sa imong kasing-kasing tungod kay naa kay nahimo nga dili maayo. Og ang pulong sa Ginoo nagtudlo kan nato, no, blessed are those who mourn, for they will be comforted, or they shall be comforted. Og mo ni siya importante na adun na ito'y paghasol sulod sa itong kasing-kasing nga kinigid-dili gid ni maayo ang akong gibuhat, di gid ni insakto. Okay? Ikatulo nga step is to make a decision. So siya ingon diri ni tindog og ni adto padulong sa iyang amahan. Okay? So I will go home to my father and say, okay? So sa may isulti niya sa iyang amahan niya, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me as one of your hired servant." Okay? Gipakita din ni, no, nga nitindog siya, nihimog desisyon, mauni siya ang akong isulti sa akong papa nako, nga ako nakasala sa langit og kanimo usab. Tanawa, nibalik ang iyang theology, nibalik ang iyang pag-ila diya sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw hit bottom, rock bottom, nakaambgo ka, nga dili mao ang imong gibuhat, sala imong gibungat nimo, then mobalik ang nindot nimo nga pag-ila diha sa Ginoo, your theology. Ingon siya, nakasala ko diha sa ama, diha sa langit. Okay, nasab ko sa Ginoo. There is that vertical relationship. Og ang Ginoo gyud mobadlong gyud Ginoo, magpahinumdom gyud ang Ginoo kanato. Okay? So, ingon siya nga dili lang kay sa amahan, kun dili sa isig katawo niya, sa iyang amahan, no, nakasala siya diya sa iyang amahan, og ningon siya nga dili nako takos, no, dili nako takos. So muna kinahanglan adunay action nga imong paghimuon, adunay desisyon nga imong paghimuon. Ikaupat, he confessed to his father. He confessed to his father. Unsa may iyang gi-confess to his father? Nga ingon siya nga ako nakasala sa langit og kanimo, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Tanawa, muni siya ang kalibutanon nga sistema. Once nga makasala ka, once nga aduna kay kapakyasan niya, ang imuha bitong buhaton mao nga ulian nimo siya. Usahay kita pag makasala ta sa Ginoo og dunay nahimo nga dili maayo di sa Ginoo, ato tang maningkamot ta sa atong kaugalingong kusog nato, ihulipan nato, pinargi siguro nga maghatag kog dako nga tithes tungod kay nakasala ko sa Ginoo. Kung dili buani ko sa simbahan, mutabang-tabang ko, mga lagad ko sa Ginoo tungod kay adunay nahimo nako nga dili maayo. So iyang gibuhatan niya mga igsuon, iyang giingnan, no, pasabot nga pa dili ko nagkinahanglan sa imong grasya, di ko nagkinahanglan sa imong kaluoy, i-hire ko ingon nga servant nimo, kay bayran ti ka sa ako ang nawaldas diha kanimo. Pero mga igsuon, kanindot kay dinhi sa pulong sa Ginoo. Okay? Nindot kayo ang pulong sa Ginoo tungod kay nag-ingon siya danhi nga kining ni-confess siya
ngadto sa iyang amahan. Yeah? Confess siya ngadto sa iyang amahan. O gipakita din ni sa verse 20, ingon niya, sa diyang nakita sa iyang amahan, maong bata niya, layo pa, he was filled with love and compassion. This is the heart of God. Nasakitan na to, napasakitan na to ang amahan, ang Ginoo, or even uban nga mga tao. And ang Ginoo, puno gid siya sa gugma o kaluoy. Puno siya sa gugma o kaluoy. Okay? Mga igsuon, kung kita nakasala, kung kita adunay nahimo nga dili maayo, ayaw na paghimog mga excuses pa. Ayaw na paghimo og mga kanang i-blame pa nimong uban nga mga tao. Tungod magud niya god, ana kong amigo barkada, gisulsulan ko niya muna nga ako sa kapitos nako, nikagat na lang pug ko ana niya. Tungod kay gitintal manggugod niya, nag-short siya. Naghangkit ng mga pasumangil ana niya tungod kay di na manggug kaayo gwapa akong asawa, di na pug kay gwapo akong bana nako. Daghang pasumangil. O na ako mga igsuon, na magud daghang kwarta, wag sa maluoy sa kuha. Daghan kay tag mga excuses, ayaw na. Diretso ta, nakasala ko sa Ginoo o nakasala ko nimo. That's it. Ayaw nagpakapini. Ayaw na paghimog excuses. Pangayo og pasaylo tungod kay ikaw aduna kay nahimo nga dili maayo. Klaro ba na siya mga igsuon? Okay, klaro na siya. Okay? So, unsay nahitabuan niya, makita nimo nga ang Ginoo adunay nindot kaayo nga mensahe din no. Puno siya sa gugma o kaluoy. Timan igin na ninyo. Diha sa gingarian, diha sa kingship sa Ginoo, diha sa pag-lead sa Ginoo, puno siya sa gugma o kaluoy, o grasya, o puno usab siya sa hustisya. Okay? So, ang mensahe, kung makita nimo, bisan unsa pa ang state nimo karon imong gitingdugan, nagpalayo man ka sa Ginoo, nilayas man ka sa presensya sa Ginoo, nagwaldas-waldas man ka, naglaroy-laroy man ka, imuhang waste ang imuhang kinabuhi nimo, timan ni mga igsuon. Ang mensahe din ni, you just go home, just come home. Nganuman mga igsuon, tungod kay kung ikaw mga igsuon mangayog pasaylo diha sa Ginoo, nakaamgo ka, dili mao imong gibuhat, dili maayo imong gibuhat nimo, gusto ka mo balik diha sa Ginoo, uli diha sa Ginoo. Nganuman mga igsuon, once you repent from your wicked ways or sins, then you are reconnected to the source of energy, to the source of joy, to the source of love, to the source of good relationship, to the source, and that is God. No? Mabalik ang imong maayong relasyon diya sa Ginoo, labaw sa tanan mga igsuon. Kung ikaw muuli ka diya sa balay sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, then masig uli ka diya kaniya, and you have a new purpose sa imong kinabuhi. Look at what happened diha sa maong batan-on. Sa diha nga niuli siya, gidagan sa iyang papa, kana siya isgutan na sa sunod nga sermon, but unsay gihatag sa iya ha, giilisan siya. This is his identity. Kita mga igsuon diha sa presensya sa Ginoo, diha sa gingharian sa Ginoo, ang imong identity, you're a child of God. Okay? Og ako nang gihatag nga mensahe nga ang Ginoo, He has a favor nga gihatag sa imo nga na siya plano sa imong kinabo, na siya purpose sa imong kinabo. You're the apple of His eyes. Daghang mga mensahe mga igsuon nga magapatinuod nga ikaw gi-value kapag ayo sa Ginoo. So ang bata gitagaan siya og robe, pinakanindot nga robe nganuman, because this is the identity of the person. Okay, so importante kaayo. Kung agaw naka sa mga harianon, lahi ang sinina sa mga hari kaysa mga common lang nga mga tao. Ug mo ni gisautan siya. Tapos gitagaan pagid siya og ring. Ang significance ani niya sa ring, ano gibutan niya tungod kay sa unang panahon sa ilang kultura, ang mga rings nila bisan pagbata tagaan na nila og ring tungod kay kanang ring nila naanay signet ring, naanay unsay ngalan sa iyang papa niya, unsa siya nga clan, og kana siya mao na siya magpatinuod nga ikaw anak ka ni so and so. Okay? So kung naa kay ring, you have the authority, you have the name, and labaw sa tanan, you have the access of all things. Tanang mga butang.
Mo na ang ato ang unsa na identity diha kang Christ na atay access. So sa diha nga ikaw maghinulsol, mobalik diha sa Ginoo, now you are reconnected to the access, back to the access of the kingdom. Okay? So kung ikaw balik dito, you will be alive again. You will be full of joy, full of hope, vibrant, okay? Strengthened. Muna ang atong kinabuhi. Ngano man tungod sa unsa na sa gingharian sa Ginoo mo ni how it operates diha sa gingharian sa Ginoo. Kung sa ato adin ni sa wala ta di sa Pilipinas, wala tay kingship dinhi. Pero sa ubang nga mga lugar like sa Europe ana niya United Kingdom na asalay kingship dadto. Og before ka nga makigstorya diha sa queen or sa king, kinahanglan adunay proseso, taas kay nga proseso. It will mga 3 years to 5 years siguro ay ma-approve ang imuhang request. O kung ma-approve man ang request nimo, pangitaan pagka og medical certificate, pangitaan pagka og IATF, okay? Or pangayuan pagka og mga lisensya nimo, identity nimo, contract nimo, tanan nga makikita ka. Tapos before pag ka moadto dito, daghang pag kay mga gate nga imong adtuan nimo og hangtod nga ikaw makaabot ka dito, magistorya ka sa mong king. Tama na po mga 5 minutes or 10 minutes na siguro, selfie ka gamay. Dahil pagkahuman dayon, lakaw dayon ka. Hawa na dayon ka, moray na nara. Pero ang proseso perting taasa kay sa proseso. Pero mga igsoon sultian kamo sa gingharian sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo, iyahang gibiyaan ang iyang trono og siya miadto sa mga katawan ingon sa, for whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ang Ginoo mga igsoon lahi kaysa ubang mga hari. Okay? Siya maduulan nato. Siya matawagan nato, siya masandigan nato mga igsoon. Sa uban nga mga gingharian, ikaw kung ikaw commoner ka, ikaw magpakamatay para sa imong king nimo. Ikaw isugal nimo imong kinabuhi na nimo ngadto didto sa hari. Pero mga igsoon diya sa gingharian sa Ginoo, ang king mismo, kani akong ganahan ako, ang king mismo si Jesus Christ, siya mo'y nagpakamatay para kanimo kanako, ingon ang pulong sa Ginoo. He demonstrate His love for us while we are still sinners. Christ died for us. Siya nagpakamatay para kanimo. Unsa iyang plano mga igsoon? Ang purpose niya for the lost, to save the lost. Og siya mismo nagpakamatay mo ni. Lahi kaayo ang gingharian sa Ginoo mga igsoon. Kung kita sa atong gingharian dinhi, we pay taxes, we farm na og tanang abutan niya, gihatag nato para sa atong king, para siya mudato siya mo daghang kaayo bahandi. Pero ang Ginoo ningon siya, I will supply all your needs according to His riches and glory. Lahi kayo how He operates diya sa iyang gingharian niya. Ngano pa man nga mugawas ka sa gingharian sa Ginoo, mo ni nakalisod daghang mga tao nga mugawas pag diha sa purpose sa Ginoo, nga kanindot kay sa gingharian, nga giandam sa Ginoo para sa iyang mga anak. Ang Ginoo nahigugma pag-ayo kanimo mga igsoon. Ang imong paggabuhaton lang maolang gid ni siya. You have to repent. You have to repent. Kabalo ka unsay status sa mong bata dinhi sa diha nga ang iyang brother niya, elder brother, nasuya kay ngano gitagaan og feast ang iyang igsuon niya. Dayon siya wala, ug ingon iyang papa nga mag-celebrate tungod kay ang imong igsuon nimo patay pero karon nabanhaw siya. Ang kondisyon di ay sa usa ka tawo nga nagpalayo diha sa Ginoo, ingon ani mga igsuon. Pakit unta mo unsay kondisyon sa usa ka tawo nga nagpalayo diha sa Ginoo. Mao ni mga igsuon ay. Mo na siya. Kana? Kita mo anak niya? Kana. Mo na ang hitsura niya. Mo na siya. Kamatayon. Gusto ka? Mo na siyang kuan. Palayo ta diya sa presensya sa Ginoo. Sayaw-sayawan ta ni, no? Kamatayon. Pero kung ikaw magpabilin diya sa presensya sa Ginoo, nindot kay ang gihatag gipakita diri sa mensahe. All you have to do is to go home. Go back
diha sa presensya sa Ginoo. Abi mo kini atong sitwasyon nato karon sa COVID. Daghan ka nato matintal gid sa pagpalayo diha sa Ginoo. Okay, we drift away. With or without gathering niya, it is our responsibility to grow diya sa atong relationship diya kang Christ, to read the Word of God, to pray. Ato na siyang kinabuhi mga igsuon. Okay? So balik ta diya sa Ginoo. Balik lang kita, no? Tanaw na to, balik ang storya. Duha ka anak, ang usa iyang gipangayo ang iyang unsa na bahandi, tapos ni Hawa siya diha sa presensya sa iyang amahan niya, iyang giwaldas ang bahandi nga gihatag sa iyang amahan nga na kaniya, og sa diha nga nakaamgos siya nga dili maayo ang iyang gibuhat, nakaambog siya, nagigstorya siya sa iyang kaugalingon. Mga igsuon, ang akong pag-ampo nako nga karong adlaw, siguro unya hapon o siguro unya gabi, makahimo ka sa pakigstorya sa imong kaugalingon imo. Insakto ba ni imong gibuhat? Insakto ba ni ang imuhang kinabuhi karon? Og mga igsuon, kung ikaw makahimo sa pagtubag niya ana, then himo ig action kini. Okay? Duol didto sa man. Tindog duol pangay pasaylo diya sa Ginoo. Ayog lang ana mga igsuon. Palayo ka sa presensya sa Ginoo, there's always a consequence. Pero kung magpabiling ka diya sa presensya sa Ginoo, you are in the hedge of God's protection. Because you are in God's boundaries. Diha sa gingharian sa Ginoo, pagkanamit gid kung ilunggo pa, pagkanamit diha sa presensya sa Ginoo. So ayaw lang nga na imong kaugalingon nimo, balik diha sa Ginoo. Tungod kay diha sa Ginoo na ay katagbawan, maayo ang imong kinabuhi, maayo imong pamilya nganuman. Tungod kay there is no place better than the Father's house where He cares for us. There is no rest and comfort for us away from our Father's house. We should always pray that we may never leave His house. That is my prayer, good, no? Nga kitang tanan nga naa na diha kang Kristo Jesus. Ato pagaling dahon ang uban nato, labo na karon ng panahon na. Karon panahon na nga di na ta kabalo kung unsa ang nasa unahan, unsay ugma nato tungod aning ato ang giatubang nato karon. It is high time for you to share the love of God, that in the kingdom of God, sa gingharian sa Ginoo, iba mag-alaga ang Dios mga igsoon. Okay? Iba mag-alaga ang Dios. So, kanimo ug kanako ang akong usa na pag-ampo nga balik ta diha sa Ginoo. Okay ra ba na siya? Balik diha sa Ginoo. Ayaw lang nga na go home. Come back. Because God has a wonderful purpose in your life, and His purpose, His original intent for you is to see you growing, making disciples, making people come to the presence of God, to enjoy the presence of God, to make faithful followers in Jesus Christ. That's the original intent sa Ginoo, nga atong isagwag ang maayong balita. Hasa man kagibutang sa Ginoo karon, naay plano ang Ginoo para kanimo. So, mag-ampo kita. Ginoong Dios, giday ka na mo gipasalamatan. Tungod kay ang imong mensahe, Ginoo, mensahe sa kagawasan, mensahe Ginoo sa kalambuan, mensahe Ginoo sa kadaugan. O Ginoong Dios, di nimo tugutan nga nay usa ka namo nga mo kalas, muhawa diya sa imong presensya o dili magmalipayon sa iyang kinabuhi. Ako nagaampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa among matag usa kinabuhi, nga kami kung aduna may mga rebellious spirit, rebellious heart, in the name of Jesus Christ, I pray, O Lord God, that you will cancel it in Jesus' name. And that you, O Lord God, will speak to our children. Speak, O Lord God, to your people, that if there be any sins, O Lord God, we confess it in the name of Jesus. You have said in your word that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness.
And Lord God, it is not our righteousness, it is your righteousness. So we thank you, Lord God. And we thank you because, Lord, we are part of your kingdom. And we want to bring more people, Lord God, into your kingdom. Ginoon Diyos, ikaw nagsulti sa imong pulong. Narrow is the road that leads to life, and wide is the gate, the road that leads to destruction. Ag nagampo kami mga nga way sa amo Ginoo, mulakaw didto sa lapad nga dalan. Diin Ginoo ang kamatayon tua didto naghulat kanamo. Ug nagaampo kami o Dios nga daghan karong panahon na makaila diha sa imong gugma, that you are filled with love and compassion. And Lord, whatever state, whatever sin, O Lord God, dagko man og gagmay Ginoo, nagtuog gyud kami nga ikaw andam sa pagpasaylo kanamo, og kana Ginoo ang intention nimo to save the lost, and many of us are lost, O Lord God, and we thank you because you are there to save us. We thank you, Lord God, for your message for us, and we thank you, Lord God, for all the people who are listening, O Lord God, today sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong pag-set free kanamong tanan. In the name of Jesus, amen and amen. Thank you. I hear the Savior say, "Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, find in me thine all in all." Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby Thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all
na mo. Ay, close na sad ang gate. Minangaw na baga nga nagtapok na sad ta, nagsadya na po, magdaig sa Ginoo, maginaw sa iyang pulong, beso, kamustahay. Domingo na lang, magduhan na kadbulan nga wala ka maghimo o kita ka panimbahon at kanunay sa atong tala, sa atong balay, magtanaw para sa atong panimbahon nato. Ugma, close na po niya atong gate na po. Imingaw na ba ka sa atong function room? O na ni karon ng atong function room? Come on! Mato sa taas. Kay gimingaw na mo sa atong simbahan. Buhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Pero sa nilabay nga mga bulan na niya, mana, Domingo, entera padala lang ta, no? Pero gusto ko ito kasi kasing na to nga malimayon nga muhatag diha sa Ginoo. O nga mabot ang panahon, balik na. Ato yung itunol, tulong na to ang ato ang love offering. So yung pulong sa Ginoo nag-ingon, God loves a cheerful giver. So, gimingaw na ka? Atag sa Ginoo. Ako gimingaw na to. Okay? So, let's give cheerfully.